Higit 100 individual na bumili ng lote dyan sa Cabuyao, Laguna, tinakbuhan ng developer. Ang masaklap pa bayan, ang lote palang ibinebenta, hindi pagmamay-ari ng developer. Narito ang report. Tuloy pa rin po yung project nila. Pinangakuan lang po kami. Sobra niyo po kaming pinaasa. Kahit po gabi naghahanap buhay po ako para lang mabayaran ko yung 20,000 a month. Cash kong binayad sa kanya kay Miss Emerlita ng 240,000. Pangako po nila sa akin ay magbibigay sila sa akin ng titulo kasi cash basis po ng within 6 months. Pero hanggang ngayon ay wala pong nangyayaring pagbibigay ng titulo sa kanila. Yan ang galit at dismayadong pahayag at reklamo sa ACT-CIS Party List Action Center at Punto Asintado Reload Team ng ilan sa mahigit 100 nakabili ng lote na ibinebenta ng Eduardo Realty Development sa City of Cabuyao, probinsya ng Laguna. Halos maglilimang taon na silang naghihintay sa pangakong pag-turnover ng lote, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito naaasikaso ng developer. Taong 2021 nang nagsimulang mag-alok ang Eduardo Realty Development ng lote. Madami ang naingganyong bumili nito dahil may kababaan ang presyo ng bawat lote. Sinadya ng Punto Asintado Reload Team ang ibinebentang lote ng naturang developer. At ang tumambad sa amin ay ang napakalawak na taniman ng mga kalabasa at isang palayan. Ayon naman sa nagpakilalang may-ari ng lupa, hindi pa pala ito nabibili ng Eduardo Realty Development dahil hindi nakapagbayad sa napagkasundoang halaga ang buyer na si Mr. Eduardo Nanyong, ang may-ari ng naturang developer. Wala pa yung pera, kinabukasan, nakalagay na sa Facebook yan. Yung lupang ito, nakalagay na sa pangalan ng tatay ko ang sinabi, nilagay Santiago Bill. Lote-lote na. Pinuntahan naman ng aming timang opisina ng Eduardo Realty sa Cabuyao, Laguna at maging sa Tagaytay City. Ngunit sarado na at walang indikasyon na nag-o-operate pa ito. Ang reklamo sa nabiling lote, idinulog ng aming team sa Department of Human Settlement and Urban Development Region 4A. Doon napag-alaman na hindi lisensyado para magbenta ng lote ang developer. Bukod pa dyan, patong-patong na din ang reklamong natatanggap ng tanggapan ng DSUD laban sa Eduardo Realty Development. As far as our record show, wala po talagang lisensya ito o wala pong pinagbabasihan ang pagbenta nitong Eduardo Realty. So it is safe to say na sila po ay isang kolorum o walang lisensya na developer. At dahil dyan, yung mga ahensya sa gobyerno, namely DSUD, NBI, PNP, DILG, yung LRA natin, yung pagrehistro, lahat ito ay iikot sa kanila ang information na ito. Kumbaga maititimbre sa kanila at alam ko pong aaksyonan po nila yan accordingly kasi nga po membro po sila ng task force and we will ensure na ang itong mga biktima po nito ay ma-assist natin. Inilapit din ng ating team ang reklamong ito sa Regional Office ng PNP Region 4A sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang pulis para matulungan ang mga biktima na makapaghain ng kaso. Meron nga tayong natanggap na sulat galing sa Department of Human Settlements and Urban Development asking to investigate kung legal ba itong Eduardo Realty Development. Conducted investigation, no? And ang napag-alaman natin dito is legit itong tatlong realty development na ito. Meron silang main office sa Makati and meron din sila dito sa Cabuyao. Nung nag-conduct ba tayo ng investigasyon, no, napag-alaman natin na meron nga silang permit pero nag-expire ito noong December 2022. And meron din tayong napag-alaman na they were not issued license, no? They were not issued license to sell, no, ng mga lote. Magfa-file tayo ng kaso at
tuluyan nating mapatigil itong illegal na activity nitong kumpanya na ito. Samantala, ang lokal na pamahalaan naman ng Laguna agad na ring umaksyon matapos nating mailapit ang reklamo sa kanila ng mahigit 100 buyers. Nakarating po sa amin yung complaint ng mga kababayan natin dito. Inatasan po agad natin yung city administrator na tutukan yung kanilang mga complaint. At nagkaroon naman po ng investigasyon, kaya po ngayong linggong ito, pupunta sila sa regional office ng PNP para kunan sila lahat ng statement doon. Kasamahan po sila ng mga tao namin at ng hepe namin, ng pulis. At mapailan po sa lalong madaling panahon ng case upang hindi na po dumami ang mabibiktima ng bogus na, na developer. Noong nakaraang linggo, tuluyan na ring naihain sa korte ang kaso laban sa Eduardo Realty Development. Ang tanging hiling naman ng mga nabiktima, maibalik ang kanilang mga nahulog na pera, lalo't ang iba doon ay pinangutang lang nila. Sige, pwede ba, may makakausap pa tayo from Disod? Wala. Sige. Ang importante dito, bayan, mag-ingat tayo sa susunod. Lalo na pag tayo bibili ng lote. Yun, mga ari-arian. Suriin natin na mabuti. Meron pong mga ahensya ng pamalaan na nangangasiwa po ng mga bagay-bagay. Doon po tayo magtanong. Disod. Yan. Halimbawa na lang, employment. Meron tayong DMW. Meron tayong OWA. Ano? I-check natin yan bago tayo maglabas ng pera. Pinaghirapan natin yan. Napunta lang sa scammer. Well, anyway, may kaso na yan. Hahabulin na lang ng batas yung mga scammer na yan. At makukulong yan para ibalik sa inyo yung pera.